Sarap pala yung isda sa lata mo. Kakain ko pa rin to. Oh, yun? Ganito pala ang mga anak ng mahirap. Ngayong araw na ito ay naisipan nga ni namin na mag-picnic dito sa may harap ng Tarog Cave. Dito nga lang pala ito guys, sa aming barangay. Medyo tanghali na lang kami nakapunta dito at kami ay nag-aantay ng naglalako ng isda. Ay kaya lamang ay ang nakita namin na ito ay yung naglalako ng bangus. 100 pesos lang nga ni pala ang aming budget ngayong araw na ito. Kaya lamang yung bangus ay 165 daw. Kaya hindi na lamang kami bumili at anong hirap ba naman ng buhay. Ay dahil kami inapilit maigi ni kuya na bumili ay hala kuya, pili ng pinakamaliit at baka meron ka siya sa 100. Ay kaya lang ay wala talaga at 165 daw talaga. Ito nga ni pala guys yung aming pagpiknikan ngayong araw na ito ay di na lamang aray sa tapat ng Tarog Cave. Sobrang ganda din at alam mo yung mahangin, tapos madaming puno. Medyo maiingay lang nga ni yung mga unggoy din at nagalaro sila dun sa taas ng nyug. Yun alam mo yung parang nakakaalis talaga ng stress. Di na lamang aray sa may daan papunta sa punong. Sobrang natuwa nga ni kami at ang dami nakakalat na tuyong sanga ng kahoy ay di kami hindi na problema ng aming panggatong. Ang saya lamang isipin na araw-araw na ulan din tapos ngayon ay mainit o di baga para talagang pinagbigyan kami na mag-picnic ngayong araw na ito. Ito na ata talaga yung inatawag na tadhana. Ay, sana all nakatadhana. Yung ikat mo ining, pag-aigihan pag voice over mo ay pasensya na nga ni pala kayo at anong katibayan naman na nalamunan ko. Nilagay na nga ni pala namin ang ground sheet. Tapos, saka namin inilagay yung picnic mat. Ay dahil mag-aalas 11 na ngayon ay anong gutom na, kaya kami ay nagpadalit na ng apoy at kami igainit muna ng tubig at kami igakape at kami inagutom na talaga ay wala man lang nagalako talaga ng isda. Ay nag-iisip kami kung anong kakainin namin. Habang naghahintay nga di kami na kumulo itong tubig at kami ay magkakape, ay naisipan ko muna na humiga. Kaya namang sarap talagang humiga din Mahangin, presko, tapos yung view ay mga puno. Talagang kainamang sarap talagang humiga din sa ilalim ng puno. Ay talaga namang lilimutan mo ang mga problema mo sa buhay kapag andini ka at nakahiga. Ay siya, baho na dyan ining at tingnan yung tubig, baka yun ay nakulo na. Talaga namang nag-inarte pa sa camera. O itingni, baka nakulo na baya naman. Ay tingnan nagtatalon pa. Ay di arin na nga nakulo na yung tubig. Ay di kami inatuwa at kami kakapagkape na. Ay di kami agad na nagtimpla na nung aming dalang kape. Ay kami ay nagkape muna habang nag-aisip kung ano ang aming aulamin. Yummy! Ang init! Sarap! Sarap na kape sa katanghalianan. Walang isda! Yeah. At dahil wala nga ning nagalako ng isda, kaya naisipan na lamang namin na pumunta na lamang ang isa sa amin sa pinakamalapit na tindahan at doon na lamang bumili ng kung ano man yung ulam na meron sa tindahan na yon. At habang nabili ang aking kasama ay ako naman ay nagsaing na habang inaintay ko siya. Para pagbalik niya ay diluto na yung sinaing namin. Ang isda namin ay nauwi sa lata. At yun na nga yung aming sariwang isda ay nauwi sa Pancit Canton at sardinas. Agad na nga pala naming inihanda yung mga kailangan naming sangkap katulad ng bawang at saka naghiwa na rin kami ng sibuyas. Pero hindi muna namin niluto at naisip namin ay tara muna doon ay kita kuha muna ng dahon ng saging at plano namin ay doon kami makain at parang budel fight baga kahit kami dalawa din At kumuha na nga kami ng dahon ng saging kahit hindi kami nagpaalam sa may-ari. Pero ngayon napahuga pa alam kung sino man po yung may-ari na rin ay kami po ay kumuha ng dahon ng saging. Yeah! Gapiknik po kami ngayon dahil walang dumang isda kaya gaulang kami sardinas. Pero dito kami makain sa dahon ng saging. Ayan, shout out sa mga unggoy na nakain ng nyog. Yan ang daming kalukuhan ko lang ba yan naman sa buhay ay di sinayo ko pa yung dahon ng saging dahan-dahan ay at baka mapunit. Ay tama na yan at maghaluto ka pa ng sardinas. Okay sila. Tama na yun. Dahil sa kakasipol ni Mari, naubusan daw siya ng kanyang asabihin. Kaya ang sabi niya sa akin, Mars, ikaw muna ang mag-take over ng pag-bush over. Kaya ito nga po, ayan, at nagagisa na po kami ng bawang dyan. Tapos yan, sibuyas. Para po yan dun sa sardinas na aming agisahin. Ayan, ang hirap po pala naman magluto ng ginisaang ng sardinas. Ayan, layo-layo pa naman ang pinagbilang ko niyan. Kanachamili pa. At ayan na nga po, kumuha na po ng tubig si Mars para mailagay doon sa
sardinas na ginisa. At ayan na nga ni po, nilagyan na po ng tubig. Sige, haluang maigi. At yan, nilagyan ng asin. Ako natanong pa kung gaano daw kadami. Sabi ko, ay naku, taktakan lahat pa yan tapos, kinuha yung magic sarap. At galagay daw para daw masarap. Baka naman, magic sarap. Naubusan nga ni po kami ng panggatong. Kaya sabi ko kay Mari, magputol muna ng mga kahoy. Nauting ni pa naman kung paano magputol ng kahoy yan. Ano naman yan. At ang matapos nga ni pong magputol ng mga kahoy, sabi ko muna, Mari, tuwad pa man naman dun At ikaw ay mag-ihip muna. At nang nadadali yung pagluto, wala nang apoy hipi daw muna yan ba't naganon pa? Napaihip ko lang, nagatutuwad pa yun. At tapos nga ni mag-iihip, sabi ko naman, Mari, haluan na yung niluto at nang nasarap. Ba't napapasayaw pa yun? Wala namang tugtog At tingni pa yun At nung matapos nga yung sardinas na ginisa, sabi naman, galuto na daw kami ng pansit canton. At ayan, binuksan ko na nga yung pansit canton. Ayan, pinagtatapon pa. Batang ere. Ayan na nga nagpakulo na kami ng tubig para sa pansit canton. Anong kumulo na, inilagay na yung pansit canton. Lagyan lahat yung pansit canton. Sige, pilitin mo at pagkasyahin mo. Pilitin mo kahit hindi kasya. Ayan. At ayan na nga po, luto na yung pansit canton. Hindi ang sabi, tanggalan ko na daw ng tubig. At ayan, tinanggalan ko na nga ng tubig. Napansin ko nga ni rin si Mari, may inaturo sa bibig niya, nagkuha ng laway. At sabi, suplabalis daw, yung pala may nagdaan. At ayan na nga po, inalagay ko na po yung tapi, yung lahok nung pansit canton, yung chinilas ko bagay, lagi na lang nakakalat yung chinilas na yan. Pakimay nyo na daw po yan, hindi na napapasama sa video. Uting nipat, nakakalat na naman yung chinilas. Ano na yan? At ayan nga po, hinalo-halo ko yung pansit canton. Anong sarap ng pansit canton, at ayan nga kinuha ko na yung kanin. Ayan, nilagay ko na po sa dahon ng saging. Yung pansit canton. Sarap naman. Mainit-init pa po yan. Pinakuha ko na rin nga po yung sardinas na ginisa. Ayun naman din sinalansan ko naman din dun sa ibabaw ng kanin. Po yung sabaw pinaghatian po namin yan, yung sabaw. Tapos ready na po. Nako, anong sarap kumain sa ganire. Thank you, Lord. Kain ka mo. Hoy, kain po. Kunyari, madumaan. Kain! Hindi ko Hoy, parin na. Kain mo na. Nahihinan ka. Paano? Atago. Tingni. Kung ano-ano ba yan naman naiisip? Masarap pala yung isla sa lata mo. Kakain ko pa yun ko. Yun? Ganito pala ang mga anak ng mahirap. Kalasa ko pa. Ako hindi nakain ito hindi. Okay? Joke-joke lang po yun ha. Baka seryosohin nyo po yun. Nakain po kami sardinas. Uy, ininom ko nga. Nagtanong ka kung malinis. Yung inom na sexy, Mars. Ang sarap. Mars! Alaga mo dyan? Mars, yung lata ng sardinas ay wag natin atapon. Ang alaga mo dyan? Hampok ata yun naman ng isda. Gaano ka dyan? Sakit yun dyan, tuhani. Ako'y nakain. Buhang nga! Hampok ata yung isda. Katakawan mo! Katakawan mo! Wag mo atapon at reklamo kita kay si Kagano
mag-iwan, kuha dre. Ay, wait lang. Dali ah! Bilis siya tumadaan. Oh, ari na iri ay. Ayos na yan. Ano na yan? Ang baho! Ano na yan? Diyos ko, Lord! Kakain na sa makatansya ko talaga dun sa sardinas. Katakawan mo.